Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:32 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa survey. Opo, matagal ko na sanang itatopic ito pero may mga balita na mas importante kaya medyo nahuli ito. Pero alam ko natatalakay ko na ito dati na isisingit ko. Pero ngayon ay ito lang ang tatalakayin ko. Ang title ko po ngayon ay huwag pabudol sa mga survey. Huwag pabudol o huwag tayong paluko sa mga survey. Ayan po ang title ko. Huwag agad-agad maniniwala, ang ibig kong sabihin, sa alinmang survey. Huwag nating paniwalaan yung mga survey na yan. Suriin po natin kung ito ay totoo o hindi, o totoo o mali. Huwag makisama sa kanila. Yan po ang tatalakayin ko. May kasabihan po tayo, ay tinigdan ko kanina, ay si Jose Rizal pala ang nagsulat nito doon sa Kabanata 28 ng El Filibusterismo. Kabanata 28, ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Yan po ang sinabi ni Jose Rizal. Ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Ang ibig pong sabihin niyan, hindi mo mabiverify o wala kang kakayahan i-verify. Yung mga survey na yan ay huwag paniwalaan yan. Ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Wala tayong access Sino ba yung in-interview nila? Anong pangalan? Anong cellphone number para ma-verify o saan nakatira? Anong trabaho? Anong kalagayan sa lipunan? Wala Dapat yan gumawa ng batas kung sino yung sinurbe ay ibigay nila ang pangalan o mga detalye para ma-verify. Ganun po dapat gumawa ng batas na ganun Kasi nga ay ang dami po na nabubudol dyan sa mga survey na yan. Hindi ko naman maalis yan sa mga tao kasi nga kung minsan ang tao po ay mayroong katamaran na magbasa o mag-research o magtanong-tanong o mag-obserba. Ang ugali kasi ng tao, yung iba, kung ano yung narinig na lang, yun na ang paliwanag niya o yun na rin ang pananaw niya. Kung ano yung pinapaliwanag ng isa, yun na rin siya. Ganun na rin siya. Yun po ang mahirap sa tao. Pero kaya nga siguro ito, sinulat ito ni Jose Rizal, ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Siguro noon ay problema na rin yung mga ganyan Yung tamad mag-aral, tamad mag-research. Ayan po pero bago po ako magtuloy-tuloy ay nais ko munang pasalamatan po itong mga sumusubaybay po sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si A.B. Compio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Sornier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario,
Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User Kiki, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berriar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mo Obriak, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Anman din, Engineer Duto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang sinasabi ko po dito ay huwag tayong agad maniniwala dyan sa survey o huwag tayong padadala dyan sa mga survey na yan. Ang pagkaintindi ko dyan ay kasama yung survey sa pandaraya eh. Opo. Para kung dayain man nila ang eleksyon ay ibig sabihin ay tama yung survey. Ayan. Pero ay yun na nga ang Panginoon po ay binibigyan po tayo ng advice na iwasan yan. At ito po ang mga napili ko na mga verse na huwag tayong maniniwala dyan sa mga ganyan. Kung sino yung kursunada natin na ibuto, ay yun ang ibuto natin. Ito po na gusto ko lang i-share sa inyo 1 John chapter 4 verse 1. Beloved, sabi po ni John the Beloved po ito Beloved, sabi niya, do not believe every spirit, but test the spirit whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Yan po ang sabi niya. Do not believe every spirit, but test the spirit if they are of God. Ngayon ay yan po mga salita, spirit po yan o yang ganyan, yang mga deklarasyon nila. Opo, yang mga survey na yan, spirit po yan Do not believe every spirit. Opo, but taste the spirit if they are of God. Yan po ang sinasabi ng Biblia. O yan po ang payo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ni John the Beloved. 1 Thessalonians 5:21 hanggang 22.
test all things, hold fast what is good, stay away from every kind of evil. Yan po nakasulat. Sa iba, prove all things. Dito naman, test all things. Lahat daw, titingnan natin, hindi ba? O pag-aralan natin, o itesting natin. Hold fast what is good. Kung ano yung mabuti, yun ang tangkilikin natin. Stay away from every kind of evil. Lumayo daw dun sa mga ganyan. Huwag makisama o layuan yan, iwasan. Yan po huwag tayong makisama dyan sa mga sorbi-sorbi na yan. Wala naman yan. Una-una nga ay sinasabi ko, wala naman tayong kakayahan i-verify kung totoo man yung sinasabi nila Sino-sino ba yung sinurbi na 1,200 atang sinusurbi nila Oh. Matatawa ka na lang dyan sa survey na yan At maliit lang po siguro ang nagagastos nung kwan dyan, yung kung sino man yung kandidato na nagbayad para maglabas ng ganyan na mga survey. Maliit lang siguro yan. Pero nga ay pumapayag din yung mga survey company. Pumapayag sila. Ngayon ay ito po sa Ephesians 5:10, finding out what is acceptable to the Lord. Yan po. Ngayon ay yung isang survey ngayon ay lumulusot daw yung si Ipi Salvador. Yun po ang nakalagay sa survey. Parang pumapasok, sabi nila, sa Magic 12. Ay bakit papasok yan? Yan po ang isipin natin na habang nakikita natin si Robin Hood Padilla na naandyan sa Senado na pinapasahod po yan ng mga tao, yung sweldo niyan, yung mga kapritsyo niyan ay sinusulder po ng mga taxes, mga buwis ng mga tao ang kwan dyan, nung kinukuha yan. Habang nakikita natin yan, ay 6 na taon po yan na talagang pinapakita niya na siya ay senador ng mga Duterte. Hindi ba? Kasi nga, yung 2022 po, dinaya lang po yan Dinaya yan. Kaya nga, number 1 siya o nanalo yan. Ganun po yan. Kaya nga, utang na loob niya ay yan si Robin Hood Padilla ay ganyan na ang style niya, hindi ba? Hindi siya senador ng bayan. Kung hindi, senador siya ng mga Duterte. Kasi nga, yan ang nanggulo ng eleksyon dinaya nilang eleksyon, ayan na, lumabas na siya. Ngayon, ay ito si Ipi, si Salvador, hindi ba? Pinatutsadahan na siya ni Gloria Diaz Magpadala ka muna ng pira sa anak mo. Ay tama naman, hindi ba? Ano po ang ibig sabihin niyan? Sustintuhan niya ang pamilya niya. Kasi nakasulat po sa Biblia if he cannot take good care, hindi ba, of his immediate family, how can he take good care of the affair of the church? Ayan po hindi ba? Kaya kung pipili ng mga pastor o pipili ng mga elders, ang nakasulat po sa Biblia ay yung without reproach, walang bahid na dungis. Ayan po. Kaya nga sinasabi ko yan o pinili ko itong Ephesians 5:12, finding out what is acceptable to the Lord. Ano po ang nakasulat sa Biblia? Yung daw, ayaw ko kung ano yan, deacon o pastor o namumuno sa church o yung mga member, yung ina-assign po sa church. Although na yung church, pwede rin nating pagbasihan yan para
i-elect po natin ang ating mga leaders, hindi ba? Parehas lang po yan mamumuno sila Ano pa nakasulat? Must be a husband of one wife. Ayan po ang nakasulat. Must be a husband of one wife. Ay, ang dami na pong asawa niyan O ang dami ng inasawa Ay, bakit ibubuto mo pa yan? Hindi ba? Ay, anong gagawin yan dyan? Hindi ba? Hindi serbisyo yan sa publiko. Hindi serbisyo yan sa gobyerno. Kung hindi, ay simple kung ano yung kanyan bisyo po yan ganun ang style niya. Style lang po yan hilig-hilig. Ang ibig sabihin, mahilig siya sa ganyan. Yan lang ang gagawin yan. Iba-ibang tao, iba-iba po ang hilig ganun lang po yan. Ay ibubuto mo ba ng ganyan? Ay hindi Kasi nga ang nakasulat dito, finding out what is acceptable to the Lord. Ayan po. Hindi ba? Bakit mo ibubuto yung mga ganyan na tao na una-una wala namang kaalaman yan sa paggawa ng batas? Si Robin Hood Padilla nga hindi alam bumilang Hindi ba? Tinatanong pa niya si Risa Ontiveros. Hindi alam niyang bumasa hindi alam mag-intindi kung ano ang binabasa. Tinatanong niya patungkol dong kay Kibuloy. Kasi nga ay kinontempt na nila Ay ang sabi niya ay ilan ba ang member na boboto against doon sa contempt para hindi matuloy ang contempt. Tinatanong pa niya, di basahin niya hindi ba? Basahin niya. Ay senador siya ipabasa niya doon sa attorney niya na pinapasahod niya yung mga legal aid niya dyan sa Senado. Bakit tatanungin pa niya? Yan po hindi ba? Ay bakit mo ibubuti ang ganyang mga tao, hindi nagbabasa hindi nagre-research naku po. Kaya nga po hindi ako naniniwala dyan sa survey na yung mga kabig ni Duterte ay ibubutong ng tao yan. Kasi nga pag tuwing makikita nila si Robin Hood Padilla na ganyan, pakain-kain lang, hindi ba? Magsasalita ay puro arte lang Opo, puro arte lang Ay sabagay, actor naman sila. Yan ang pinag-aralan nila. At saka yung pananalita, pag-deliver ng salita, pinag-aaralan po yan Pati yung pananalita, turo po yan ng mga direktor. At yung mga direktor naman, nagbabasa po yan. At karamihan ng nababasa nila, nanggagaling din po sa Biblia. Kaya nga, word of the Spirit yan. Kaya pag sinambit nila, may epekto po yan. Kasi nga ay parang tula po yan Tula o kanta. Hindi ordinary po na mga salita yan. Kasi nga yung mga direktor ay nagbabasa po yan maaring hindi sila nagbabasa ng Biblia, pero hindi nila alam, yung binabasa nila ay galing po sa Biblia. Kaya nga, very effective. Ganun po yan. Ngayon, sila ang sasambit. Di sila ang bida. Hindi ba? Sila ang magsasalita kasama yung action. Hindi ba? Ganun po yan. Pero pagdating sa actual na mga yang ganyan, mga problema, ay wala talaga. Opo. Kaya nga po itong eleksyon ay ibuto natin po ang ang mga nararapat. Opo. Ito nga ang titignan natin, finding out what is acceptable to the Lord. Lahat po ng gagawin natin, lahat po ng panukala natin ay humingi tayo ng advice sa Panginoon o makiusap tayo sa Panginoon na tayo ay gabayan niya sa pagpili ng mga kandidato.
Ayan po ang the best. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Iyan po ang nakasulat. Trust in the Lord with all your heart, and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Ayan po. Gagabayan ka niya. Ay ang problema kasi sa atin, naturalmente sa tao, ay iniisip ng tao na siya ang magaling. Yun po At yan po ang nangyari kay Rodrigo Roa Duterte. Nung minura niya ang Diyos, aba ay kako ay iba ang iniisip nito. Iba talaga. Ganun po talaga ang tao na dahil nakaranas siya ng kapangyarihan, ang akala niya ay siya na. Siya na ang pinakamagaling, siya na ang pinakamatalino. Ayan naman galing din naman kay Kibuloy yan yung mga sinasabi niya para ipakita ni Kibuloy na may alam siya. Para ipakita, alam niyo po, ako alam ko po yan kasi ako ay born again ako Kung ano yung nilalakad ng Katoliko, kinukontra nila. Pero actually, wala naman silang kinukontra Wala Gusto lang nilang ipakita na mas mautak sila o mas magaling sila o may mga idea sila. Pero actually, wala din Wala din Naka-establish na po yan. Yan mga prinsipyo ng Biblia. Kaya kung mayroon mang ganong prinsipyo, may pinagkukuhanan yan. Bakit mo kukontrahin yan? May pinagkukuhanan po yan. At ito lalo na kung ganon na wala naman siyang pinagkuhanan ng verse, bakit stupido ang Diyos? Bakit mo paniwalaan yan? Hindi ba? Ang alam ko, ang mga verse ko minsan nagkukontra-kontrahan. Kasi nga, iba ang pinagsasabihan. Ibang grupo, ibang tao, ibang panahon. Kaya parang nagkukontra-kontrahan. Do not judge, sabi niya ang kinakausap niya dyan, yung mga tao na kontra sa kanya. Do not judge, sabi niya. Yung gumagawa din ng ganong kasalanan, yun po ang do not judge. Pero pagdating sa mga disipulo niya o sa mga mananampalataya, judge even yourself. Because the judgment will start in the household of God. Yan po ang sinabi may kontrahan ba dyan? Wala. Kasi yung isa ay sinabihan mananampalataya. Yung namang isa ay nagpa-practice ng mga adultery ayun. Kaya hindi mo kanya pwedeng husgahan yang isang tao na nagpa-practice ng adultery kung nag-adultery ka rin. At kaya nga nangyari kay Duterte, hindi ba? Hinusgahan nila si Dilima. Nilabanan ko po yun. Hinusgahan nila si Dilima na may appear doon sa driver. Pero sila ay may mga anak naman sila, hindi ba? Sa ibang babae, hindi ba? Ayan po Yung po ang sinasabi ni Jesus Christ. Do you think, sabi niya, makakaligtas kayo sa parusa ng Diyos na kayo ay hinuhusgahan nyo kanya, yung kapwa nyo na samantalang kayo ay pinapractice nyo naman yan? Ganun po ang turo ng Biblia Kaya nga, ang nilalakad ko po dito ay ito nga finding out what is acceptable to the Lord. Yan po at hindi po kayo maliligaw. Pag yan po ang nilalakad nyo o ang patakaran nyo sa buhay, finding out what is acceptable to the Lord. Mayroon pang ang isa do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind, so that you will be able to understand what is the perfect will of God. Ayan po.
natatransform kasi ang pag-iisip eh. Kaya, yun. Yun ang tinatawag natin na born again. Paunti-unti yan. Paunti-unti. Habang nakikinig ka, habang nag-aaral ka, natatransform ka. Kasi yung old self mo, puro pira yan eh. Puro kayamanan, hindi ba? Puro kasikatan, hindi ba? Kapangyarihan. Ay wala yun. Sige po, at hanggang dito na lang po at medyo 30 minutes na, at dalayan ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig ay nakakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon, at sana tayo ay i-bless niya na bigyan tayo ng wisdom. Sige po, muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami, Salamat po.